Tayo po ay nasa bahagi na po ng Santiago, Kabanatang 3 at ang focus po ng ating pag-aaral ngayon ay ang talatang 13. Isang talata lang ho mga kapatid, kaya umasa kayong hindi naman tayo magpapakahaba sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So Santiago, ang kabanata ay 3, talatang 13 or sa English ay James chapter 3 verse 13 at ang title ng atin pong pag-aaral ngayon sa atin pong devotional ay ang tunay na marunong. Ang tunay na karunungan pala na nakalagay dyan. Okay, so sabi ho dito sa verse 13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Paano ho ba natin masasabi mga kapatid na ang isa pong tao ay tunay na matalino at marunong? Maaaring ang naagad nyo hong naiisip ay siguro sa kanyang degree na naabot o sa taas po ng kanyang pinag-aralan. Siguro kapag po ang isang tao ay nakapagkolehiyo o nagkamit ng tinatawag na bachelor's degree, kamukha ni Mami, siguro matalino yun kasi nagkolehiyo. O kaya naman nagmasteral. Mas matalino yun kasi nagmasteral siya. O kaya naman nagdoktoral. Di mas matalino yun kasi napakataas ng kanyang pinag-aralan. Hindi ko alam kung meron pang hihigit sa doctorate degree. O kaya naman siguro ang barometro natin para masabi ho nating matalino at marunong ang tao, kapag po pagmunta tayo sa kanyang bahay at marami pong nakasabit na medalya. Maraming medalya yung tao. Siguro marunong at matalino itong taong ito. O kaya naman po, kapag po siya fluent o mahusay magsalita ng English, yung tipong parang Amerikano kung magsalita ng English. Speaking of salita ng English, muntik na pa maubusan doon sa bisita natin ng linggo. Ayun, so pagka siguro, yung iba kasi, lalo na yung mga Pilipino, kapag magaling mag-English, ang tingin nila agad, matalino. Lingwahe lang po yun, hindi ho yun basihan ng katalinuhan. Yung iba naman po, pagka sinabing jack of all trades, alam niyo po ba yun? Ibig sabihin, marami siyang kayang gawin. Kayang magkarpintero, kaya maggumawa ng mga kuryente, kayang magtubero, babaero, hindi kasama yun. Basta maraming alam. Matalino, maraming alam Jack of all trades, master of none. Maraming alam pero walang na-master, walang nakaya niyang mahusay gawin. So bagamat hindi ho natin inaalis mga kapatid na yung mga binanggit ko at marami pa pong iba ay mga tanda ng pagiging matalino at marunong sa mata ng mga tao sa sanlibutan. Pero iba po ang pamantayan pagdating po sa kapag po pinag-uusapan natin ay ang banal na kasulatan sa usapin po ng karunungan. Kung babasahin niyo po yung Bible, iba po ang pamantayan ng karunungan na makikita ho natin sa Biblia. Sa Biblia, mga kapatid, hindi lang po tinitingnan dito yung dami ng nalalaman. Para masabi po nating marunong ang isang tao, tinitingnan din po dito kung paano po natin sinasabuhay yung ating mga natututunan. Sa Bible po mga kapatid, ang marunong ay hindi lang po yung mga taong maraming alam, kundi yung isang taong ina-apply yung kanyang mga nalalaman sa kanyang pamumuhay. Sa makatuwid, sa Bible, ang isang taong marunong ay hindi lang yung maraming alam na doktrina, kundi nakikita rin dapat ito sa kanyang pag-uugali. Nakikita rin ito sa kanyang pamumuhay. Sa madaling sabi, mga minamahal, kahit gaano po karami ang nalalamang doktrina o aral ng Panginoon ng isang tao, kung hindi naman po ito nakikita sa kanyang pamumuhay, hindi pa rin po masasabing marunong ang tao pong iyon sa liwanag ng banal na kasulatan. Maaring sa bata ng sanlibutan, masabi po siyang matalino o marunong kasi magaling siya makipagdebate, magaling siya makapagdiskusyon, magaling siyang magturo. Pero sa liwanag ng banal na kasulatan, hindi po gayon ang marunong na tao. At ganyan po
ang makikita natin mga kapatid sa talata po na ating pinag-aaralan ngayon. Sa mga talatang 13 hanggang 18, mapapansin nyo ho dyan na nag-iba na po, nag-shift na po, nag-transition na po si Santiago sa kanyang mga itinuturo, sa kanyang mga sinusulatan. Mula po doon sa pagtuturo niya kung paano po dapat ingatan o kontrolin ang ating mga pananalita o yung ating mga dila. Mula verses 1 hanggang 12. Hindi po ba yan yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan? In verses 13 to 18, makikita po natin dito ay yung kanya naman pong pagtuturo tungkol sa tunay na karunungan. Ngunit ang focus lang po natin mga kapatid sa pag-aaral natin ngayon yung nakasulat lang po doon sa verse 13. Dito po sa talatang ito, matututunan po natin yung ibig sabihin mga kapatid ng isang tunay o yung tunay na karunungan. Ano po? Yung sa liwanag po, iyan ang banal na kasulatan. So hinati lang po natin iyan sa dalawang bahagi o yung verse 13 mga kapatid, doon po sa dalawang bahagi. At yung una ay pinamagatan ko pong ang hinamon o ang hinahamon. Yung china-challenge ni Santiago. And then yung pangalawa po ay pinamagatan nating ang hamon. O ano yung challenge ni Santiago sa mga sinusulatan po niya. So unahin po nating pag-aralan yung unang punto, ang hinahamon. So sa punto pong ito, gusto ko pong makita natin kung sino po ba yung kinakausap ni Santiago. Ang sabi po doon sa unang bahagi ng verse 13, sino ang matalino at marunong sa inyo? So, hinto po muna tayo dyan. So, dito po, sa unang bahagi ng verse 13, makikita po natin kung sino yung ina-address niya. Sila daw po yung mga tao na nagsasabing sila marunong at matatalino. Sila po yung mga taong nagsasabi na sila marami nang nalalaman sa banal na kasulatan. Sila po yung mga taong nagsasabing matagal na sila sa pananampalataya, hindi na sila baguhan. Sila po yung mga taong nagsasabi na kaya na nilang kumain ng mga karne at hindi na gatas ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ang iba po sa kanila, marahil mga kapatid, ay mga tagapagturo na ng salita ng Diyos. Ang iba po siguro sa kanila ay may katungkulan na sa iglesia. Marahil ang iba po sa kanila ay leader na, tagapagturo na, may mga posisyon na hinahawakan sa iglesia. Sila po yung mga tao na kinakausap po dito ni Santiago. Sila po yung mga taong masasabi po nating hinahamon ni Santiago sa mga talatang ito. At kung ikaw, kayo mga kapatid, sa mga oras na ito ay sinasabi mong gayon, maaaring ito po para din po sa inyo, para sa ating lahat mga kapatid. Ngunit ano po ba yung hamon na ni Santiago sa kanila sa talata pong ito? Yan po yung tatalakayin naman ho natin sa pangalawa nating punto, yung hamon o ang hamon. Pansinin niyo po yung banggit na Santiago sa pagpapatuloy po ng verse 13. Ang sabi po, hayaan niyo pong basahin na po natin yung buong talata para makita niyo yung kabuuan ng idea. Sabi diyan, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng kanyang mga gawa sa kaamuan at karunungan. So, papasin niyo po mga kapatid na sa talata po na ito na hindi po believe si Santiago kung ang karunungan at katalinuhan po sa salita ng Diyos ay hindi nakikita sa pamumuhay. Hindi po believe si Santiago na kung ang isang tao lang na nagpapakilalang siya ay marunong, siya ay matalino sa salita ng Panginoon, salita ng Diyos, hindi naman nakikita sa kanyang buhay. Dito po, hinahamon niya yung mga mananampalataya na ipakita po ang kanilang mga nalalaman sa kanilang pamumuhay. Mga kapatid, hindi po sapat na marami lang tayong alam sa Bible kung hindi naman ito nakikita sa ating mga buhay. Hindi din po tayo maituturing na marunong at matatalino sa harapan ng Diyos kung hindi naman po natin ina-apply sa ating pamumuhay ang atin po mga natututunan. Sa makatuwid mga kapatid,
hindi lang po talaga sa Bible, pagka pinag-usapan natin, hindi lang po sapat yung dami ng ating nalalaman kung hindi naman po ito nakikita sa ating buhay. Hindi po gayon yung itinuturing ng Biblia na marunong o na matalino. At iyan po ay makikita rin po natin sa turo ng ating Panginoong Jesus. Kung titingnan natin yung aklat ng Mateo, talatang 7, tingnan nyo ho ron. Sabi dyan ng ating Panginoong Jesus, alam niyo po ang konteksto nito, ito po ay tungkol sa pagtuturo ng Panginoon sa isang taong tinuturing na matalino. Sabi sa Mateo 7:24 hanggang 27, ganito, ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita. Kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ang sabi ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ano daw po ang katangian ng isang taong matalino sa harapan ng ating Panginoong Jesus? Yung tao daw po na dumirinig ng kanyang mga salita, doon lang po ba natatapos? Hindi, ang sabi, kanya rin po itong ginaganap, kanya rin po itong sinusunod, kanya rin po itong tinutupad. Ang sabi sa verse 25, at lumagpak ang ulan at buha at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ano man pong pagsubok, ang daanan ng isang taong hindi lang dumirinig kundi ginaganap ang kanyang salita, hindi daw po siya mabubuwal. Dumating man po ang araw ng paghuhukom, yun po yung context nito Hindi daw siya mabubuwal sapagkat siya ay gumaganap ng salita ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi sa verse 26, ito yung contrast ng taong matalino. Ito naman po yung taong mangmang. Sabi sa verse 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Ano daw po ang tawag sa marami lang aral, marami lang napapakinggan, naturo, pero hindi naman niya ginagawa? Sabi ng Bible, siya daw ay isang taong mangmang. So nakita niyo mga kapatid, hindi sapat na marami lang tayong alam na sa Bible, kundi naman ito nakikita sa ating buhay. Ang tingin pa rin sa atin ng Diyos ay mga mangmang. Alam niyo po, ang konteksto niyan, sa pagpapatuloy, dumaan po ang ulan, bumaha, humihip ang mga hangin. Hindi po kamukha nung sinabi kanina sa verse 25, ito pong taong mangmang na ito ay buwal. So makikita nyo ho mga kapatid na itong turo ni Santiago, kung babalikan natin sa chapter 3 verse 13, kahalintulad din ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 7:24 hanggang 27. So mga kapatid, ang isa daw pong tao na gumaganap, nakikinig lamang pero hindi gumaganap ay mangmang. Pero sa isang tao na nakikinig at gumaganap ay isang taong matalino o isang taong marunong. So, ano po ba ang isang taong, halimbawa ng isang taong gumaganap ng salita ng ating Panginoon Diyos? Nagbanggit po si Santiago ng isa pong ugali ng isang taong marunong. Doon po, kung babalikan niyo po sa verse 13 ng Santiago, kabanatang 3. Siya daw po ay isang taong mayroong kaamuan. Nakita niyo po yun. Alaan niyo, kaya niyo, basahin po natin ulit. Ang sabi diyan, sino ang marunong at matalino sa inyo, ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ng kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. So yung salita pong kaamuan dyan, mga kapatid, ayon kay Pastor John MacArthur, kabaliktaran daw po ng pagiging mayabang o palaging hinahanap na maitaas ang kanyang sarili. So nagtaka ko, bakit ganun? Di ba humility o pagpapakumbaba ang kabaliktaran nun? Bakit sinabi ni John MacArthur na yung pagiging maamo, yung pagiging meek o yung pagiging gentle, kabaliktaran po ng pagiging mayabang o palaging hinahanap na maitaas ang kanyang sarili. So masasabi po pala natin na isang tao po ay lumalago sa karunungan ng salita ng Diyos kung siya po ay hindi mayabang o ma-pride. At iba-iba po mga kapatid ang ang manifestasyon po niyan. Ano ng isang taong hindi mayabang o isang taong mayabang o ma-pride.
Meron pong mga taong mayayabang o ma-pride na mayabang na sinisiraan ng iba para maitaas ang sarili. May kilala ho ba kayong ganon? No, hindi niya itinataas yung sarili niya rekta. Kundi ang gagawin niya, sisiraan niya yung iba, papababain niya yung tingin ng ibang tao sa iba, para lang ma-highlight yung kanyang kabutihan, yung kanyang sarili. Meron din pong mayabang na pahambol kunyari ayaw mapupuri, ayaw maitataas, pero kapag po nagkwento binibida naman yung kanyang sarili. No, ayokong ako yung mataas, ayokong ako yung mapuri. Pero pagka nakipagkwentuhan ka sa kanya, wala namang ibang pinupurit binibida kundi yung kanyang sarili. Mayabang din po 'yon. Yung meron din naman pong mayabang na matampuhin. Alam niyo ba 'yon? Yung mayabang na matampuhin, dahil po gusto nila yung atensyon nila palagi na sa kanilang sarili, mabilis po silang magtampo kapag hindi na sila napapansin o napupuri sa kanilang mga ginagawa. Meron din pong mayabang na ayaw na pagsasabihan. Bakit? Dahil feeling niya, wala na siyang dapat matutunan pa mula sa iba, at lahat ng ginagawa niya tama. Mayabang nga Kaya pag tinuwid mo siya o tinuruan mo siya, nakadepensa agad. Hindi ganito tama yung ginagawa ko, So mayabang din ho yun. Hindi lang halata. Nagtatago siya sa anyo na manipis, o kaya baka maramdamin lang, Pero kung uuriin yung mabuti yung puso, mayroong pride na nananaig. Meron din naman po, baka guilty ang lahat sa atin, mayabang na mainitin ang ulo. Bakit? Dahil napakataas po ng tingin niya sa sarili niya, makagawa ka lang po ng kahit maliit na bagay na pagkakamali, agad niya, pinapalaki na agad niya, big deal na agad ito sa kanya. Pero madalas yung mga tao ganito, sila naman po yung insensitive sa feeling ng iba. Bakit? Ang mahalaga lang sa kanya, dahil sobrang taas nga ng kanyang sarili, ang tingin sa sarili, yung kanyang sarili. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Mayabang din po yun. So ilan lang po ito sa mga kapatid, sa mga patunay na kailangan pa nating lumago sa karunungan. Sapagkat aminin man po natin o sa hindi, isa po tayo sa mga nabanggit na mga halimbawa dito. So ano po yung solusyon natin, mga kapatid, para maiwasan po natin yung pagiging mayabang at maging gentle tayo, maging maamo po tayo? Ang sagot po dyan yung pagkakaroon ng karunungan ng kaamuan. Kapag po nagkaroon po tayo ng mas malawak na pagkakakilala kung sino ang Diyos, magkakaroon po tayo ng tunay na kapakumbabaan na magtuturo po sa atin upang maging maamo po tayo palagi. So, mentras nakikilala ho natin ang Panginoon Diyos, mentras nakikita natin kung sino ang Diyos, mas dumiliit at dumiliit ang ating pagiging makasarili, pagiging mayabang, at pagtuturuan tayo ng Panginoon maging mapagkumbaba. At kapag po nangyari yon, dahil hindi na tayo ma-pride, hindi na tayo mayabang, hindi na tayo mabilis ma-offend. Kapag tayo na pagsasabihan, o kapag tayo po nagagawa ng mali, o kapag po tayo hindi na masyadong napapansin. Bakit? Hindi na mahalaga sa atin yung ating sarili o yung ating nararamdaman. Magkakaroon po tayo ng kaamuan. Magkakaroon po tayo ng gentleness and meekness dahil po sa karunungan na ito. So mga kapatid, yamang tayo po iniligtas po ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tayo po ay inaasahan na magbabago rin. Hindi lang ng ating pamumuhay, kundi ng ating pananaw sa buhay, partikular sa usapin po ng karunungan. So nawa po mga kapatid, nasain po natin na wag lang po tayo magkamal ng maraming karunungan at kaalaman sa Biblia. Sikapin din po nawa natin itong isapabuhay. Sapagkat mga kapatid, kaya po ng ating pinag-aralan, ang tunay po na karunungan ay hindi lamang po yung ating natututunan, kundi ito po dapat nakikita rin sa ating pamumuhay. Yan po ang tunay na karunungan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.